Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra, at tinatalakay na natin yung mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom. At bago natin matalakay yung mga tanda, tatalakayin muna natin yung mga katangian nito insyaAllah. Mga katangian ng pagdating ng oras ng araw ng paghukom. Na ito nga ay darating nang walang pagdududa rito. Pangalawa, ito ay malapit na. Pangatlo, walang nakakaalam ng eksaktong pagdating nito. At yun, tatlong katangian nito. Ngayon, insyaAllah, tatalakayin natin yung karugtong nung katotohanan ng araw ng paghuhukom ay walang nakakalam eksakto kung kailan ito darating. So sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang araw ng paghuhukom ay mailihim sa lahat, kahit sa mga anghel. Kahit si Israfil alayhi salam na siyang iihip ng trompeta, hindi niya alam kung kailan. Malalaman niya na lang yun kapag inutos ni Allah na ihipan ng trompeta. Kahit si Jibril alayhi salam, nung tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matas saa, kailan ang oras? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il, ang tinatanong ay hindi mas nakakaalam kaysa sa nagtatanong. So pareho silang walang alam kung kailan ang araw ng paghukom o kailan ang pagdating nito. Merong isang aya sa chapter 33, verse 63. Suratul Ahzab, verse 63. Sinabi ni Allah, yas'alukan nasu anis saati. Tinatanong ka ng mga tao tungkol sa oras. So yung tinutukoy dito na oras, yung oras, mismong oras ng pagsisimula ng araw ng paghukom, yung pagkagunaw ng mundo, yung pagkabuhay muli, at iba pa. At tinutukoy nga itong oras dahil ang oras ay mas specific kaysa sa araw. Okay? So, binibigyang diin yung eksaktong panahon nito. Pero nga sinabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul innama ilmuha indallah. Ano ibig sabihin ng innama? Lamang. Hindi, innama, hindi inna. Di ba sabi ko na wag niyong pagpapalitin yun. Inna, katotohanan o tunay na. Pero yung innama, ano? Lamang. Ibig sabihin, exclusively, yun lang. Innama ilmuha indallah. Ang kaalaman dito ay kay Allah lamang o na kay Allah lamang. Si Allah lang ang merong kaalaman tungkol sa as-sa'a. Sinabing ilmuha, aning ha dito na tinutukoy? Bakit muannath? Yung sa'a. Kasi yung sa'a, muannath, pambabae. Kaya innama ilmuha indallah, ang kaalaman tungkol sa kanya, tungkol dito ay na kay Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. At ano magpapabatid sa iyo? Malay mo, kumbaga parang ganun, malay mo, malapit na ang oras na ito. So sa Quran, maaring kumbaga kapag tinatranslate ito, inuunawa. Parang lang din ito. Parang nangungusap ito sa tao. Parang nangungusap ito sa tao. At yan din sa Suratul Naziat, chapter 79, verse 42 to 44. Yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha, tinatanong kanila ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa oras, kailan ang takdang panahon nito? Fima anta min dhikraha,
Wala kang nalalaman tungkol dito na kahit ano. Kaya hindi ka pwede magsasalita tungkol dito. Ila rabbika muntahaha, tungo sa iyong Panginoon ang hangganan na ito. O yung kaalaman tungkol sa hangganan o kailan ito itinakda. Na sinasabi nga, wahadihil ayatu wadihatun ad-dalalatu ala anna ma'rifatul waqt alladhi takunu fihi sa'atu la ya'rifuhu illa Rabbul Izza. Ang mga aya na ito ay malinaw na tumutukoy sa katotohanan ng oras na ito o ang panahon na ito ay walang nakakaalam liban na lamang sa Rabbul Izza, ang Panginoon ng karangalan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha ta'ti bagtatan, at tunay na ito ay darating ng biglaan. Biglaan, ibig sabihin, walang sino man na makakapaghanda rito. Lahat ay magugulat sa pagdating ng araw ng paghukom. Lahat. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadri matahi. At kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam kung kailan ang oras na ito o ang araw na ito. Wasa'atu ihda mafatihal ghaib al-khamsa allati hiya min maknunati ilmillah o min mukawwinati ilmillah. Ang pagdating ng saa ay 5 sa mga bagay-bagay na may tuturing na mafatihul ghaib o susi ng al-ghaib na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa mga ito. At ito ay nababanggit doon sa Suratul Luqman, chapter 31 verse 34. Chapter 31 verse 34. Inna Allaha indahu ilmus saati wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. So merong 5 na tinukoy na si Allah lang ang nakakaalam dito. Inna Allaha indahu ilmus sa'a, na kay Allah lang ang kaalaman sa pagdating ng sa'a. Wa yunazzilu al-gaitha, at siya ang nagpapadala ng ulan. Na walang nakakaalam kung kailan darating ang ulan. Eksakto kung kailan darating ang ulan. Actually, mas mas kagila-gilala siya ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, sa Banala, may mga instruments na weather instruments. Lalong-lalo na yung barometer. Kasi yung barometric pressure, ang sudden drop ng barometric pressure ay nangangahulugan na maaring uulan. So malaki yung probability na uulan. So isa yun sa mga ginagamit ng mga weather forecaster kung uulan ngayong araw o hindi. At iba pang mga factors. Meron akong relo na may barometer, pero yun nga, hindi sa lahat ng pagkakataon na bumababa yung barometric pressure ay uulan maya-maya. Hindi rin talaga masasabi ng tao 100% na uulan. O kaya halimbawa sasabihin ng Pag-asa, di ba? Maulan bukas, may bagyo, walang pasok. Tapos makikita mo na lang maaraw. Tapos sasabihin ng Pag-asa, magandang panahon bukas. Tapos yung mga bata, binagyo na, nahirapan na umuwi. Kasi pinutol yung klase ng katanghalian. So kahit yung ulan ay walang eksaktong nakakaalam kung kailan ito darating at saan ito darating o gaano karami ito darating. Walang nakakaalam eksakto sa mechanics o sa physics ng pagdating ng ulan. Wa ya'lamu ma fil arham. Si Allah lang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan. Actually, maraming bago ngayon tungkol sa maaaring magawa ng tao sa bata na nasa sinapupunan. Kumbaga, unang-una malalaman kung lalaki ba siya o babae sa pamagitan ng ultrasound o pwede rin MRI. Yung magnetic resonance imaging, pwede rin. Pero bukod pa doon, maaring matukoy kung maaring siya ay mayroong sakit, doon pa lang sa sinapupunan, meron na siyang sakit.
Meron ng teknolohiya doon. Pero syempre, maraming mga bagay na nandoon sa bata, sa sanggol, sa sinapupunan ang hindi na malalaman ng mga tao. Okay? Bawal, hindi na malalaman kung bading ba yun, paglaki ba nun, magiging bading ba yun pag lumabas. Walang nakakaalam. O ano yung magiging ugali niya, paglabas niya. Okay? Ano yung magiging itsura niya, paglaki niya. Walang nakakaalam. Maraming mga bagay ang hindi nalalaman ng mga tao sa fetus na nasa sinapupunan. At pang-apat, wama tadri nafsum mada taksibu gada, at hindi nalalaman nino man kung ano ang aanihin nito o kikitain nito kinabukasan. Ibig sabihin, yung aanihin nito literal na pananim o kaya kikitain nito sa kanyang negosyo o suswelduhin niya mula sa kanyang trabaho, wala. Walang eksaktong nakakalam. Although maaring meron kang sweldo, tuloy-tuloy, merong minimum wage, pero maaring mag-overtime ka, lalaki yung sweldo mo, makakaltasan ka, mababawasan yung sweldo mo. Tapos marami kakaltas sa'yo, SSS, PhilHealth, kung ano-ano na hindi mo naman pinapakinabangan. So hindi alam ng tao kung ano yung kanyang kikitain kinabukasan. At panghuli, panlima, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, at hindi nalalaman ng sino man kung saan siya, saang lupalop siya, saang lugar siya mamamatay. Walang tao ang nakakaalam kung saang lugar siya mamamatay. Okay, lahat ng ito ay si Allah ang pinaka nakakaalam. Bawa niyan, yung mga ospital, di ba? Ang akala natin sa mga ospital, dito pinangangalagaan ang buhay ng mga tao. Pero marami ring taong namamatay sa ospital. Maraming taong namamatay sa ospital. Nung namatay si Michael Jackson, kailan ba namatay yun? 2010? 2011? 2010? Idol ni Manong yun, kaya siya tinatanong ko. Nung namatay si Michael Jackson, marami nakabantay sa kanya na doktor. As in, yung bahay niya, meron doon nakatira ng mga doktor, binabantayan siya talaga. Yung kalusugan niya. Pero nagulat talaga sila bigla-bigla lahat-lahat na namatay bigla si Michael Jackson. Kaya may mga sabi-sabi noon na nilason daw si Michael Jackson, pinatay kasi raw nag-Muslim. Pero walang katotohanan yun. Hindi napagtibay kahit kailan na si Michael Jackson ay nag-Muslim. Okay? Walang napagtibay na si Michael Jackson ay nag-Muslim. Kaya hindi pwede na magpapakalat yung mga tao ng mga chismis o sabi-sabi na nag-Muslim itong tao na ito. Kasi ang pagiging Muslim ni naman ay nangangahulugan na applicable sa kanilang ilang mga ahkam. Halimbawa niyan, maniniwala tayo na sila ipapasok sa paraiso. O pwede tayong manalangin para sa kanila, na patawarin sila ni Allah. Ngayon kung sabi-sabi lang, tapos sabi mo Michael Jackson, rahimahullah, kahabagan nawa siya ni Allah, hindi pwede. Walang napagtibay. At hindi lang si Michael Jackson. Marami pa. Si Neil Armstrong, si Morgan Freeman, si Jose Rizal, si Lapu-Lapu, marami pang iba na kumbaga maraming alamat o urban legend yung nakapaligid sa kanila pero walang napagtibay tungkol sa pagiging Muslim nila. Si Jose Rizal yung maraming yung maraming kwento kasi doon daw sa Dapitan, nadakwahan daw siya, doon, nag-Muslim siya. Actually, totoo yan kasi may mga Muslim sa Dapitan, sa Zamboanga, noong panahon niya. May mga Muslim doon, pero hindi siya nag-Muslim. Namatay siyang Katoliko. Si Jose Rizal, ex-komunikado, at bago siya barilin sa Bagong Bayan, kinasal muna sila ni Josephine Bracken sa Intramuros, sa Port Santiago. Hindi makakasal si Jose Rizal at si Josephine Bracken, liban na lang na magkukumpisal muna si Jose Rizal at babalik siya sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, namatay siyang Katoliko, hindi siya namatay na Muslim. Hindi siya namatay na Muslim. Si Neil Armstrong, narinig daw ni Neil Armstrong yung adan doon sa buwan, hindi totoo yun. Si Neil Armstrong mismo, pinabulaanan niya yung bagay na yun. At si Neil Armstrong nilibing malinaw sa libingan ng mga
hindi Muslim. Si Morgan Freeman, wala, hindi talaga niya sinabi na nag-Muslim siya. Oo, malapit siya sa mga Muslim, may sinabi siyang pabor sa Islam, pero hindi talaga siya Muslim. Lapu-lapu, ganun din, natalakay na natin yun. So hindi pwede na aangkinin natin na Muslim ang sino man na hindi naman Muslim. Sa 5 bagay ito na tinukoy doon sa Suratul Luqman, yung una, ang pagdating ng oras, pangalawa, ang pagdating ng ulan, pangatlo, yung baby o yung fetus sa sinapupunan, pang-apat, yung kikitain ng tao, kinabukasan, at pang-5, kung saan siya mamamatay. Merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Ang mga susi raw ng al-ghaib, ng mga nalilingid ay 5, walang sino man ang nakakaalam liban na lang sa kanya. At binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 5 bagay na binabanggit sa aya na ito. Binasa niya yung buong aya na ito sa Suratu Al-Luqman. So ito yung ganito inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya na ito na naglalaman ng 5 bagay na si Allah lang ang nakakaalam. Ngayon, al-hikmatu min wara'i ikhfa'i waqti wa wuku'iha. Ang hikmah o ang karunungan sa likod ng paglilihim sa panahon ng pagdating ng oras. Bakit ito inilihim? Bakit hindi na lang ito ipabatid sa mga tao? O bakit hindi na lang magtukoy si Allah ng petsa? Kailan ito mangyayari? Sinabi, kad yatasa'alul bashar kailina mal hikmatu min wara'i ikhfa'il waqti alladhi tahillu fihi as-sa'a. Maaaring itatanong ng tao, bakit ililihim pa ang pagdating ng oras? O anong karunungan, hikma sa likod ng paglilihim ng oras? Wa takunu fihi al-qiyamah. Yung oras na dito magsisimula ang yawmul qiyamah. Wal jawabu anna ikfa'aha lahu tu'alliku bisalahin nafsi al-insaniyah. Ang hikmah dito, unang-una ay may kinalaman sa interes o kapakanan. Ang paglilihim dito ay para sa kapakanan ng tao, unang-una. Wuku'uha gaibun. Ang pagdating nito ay inililihim. Wal amrul adimul ladhi yastaykanu al-mar'u wuku'uhu walakinahu la yadri mata yufajji'u. So ang isang bagay na dakila na inaasahan ng tao na mangyayari pero hindi niya alam kung kailan, ito ay magdudulot sa kanya na siya ay mangilag o kaya ay matakot na magugulat siya na darating na lang ito sa kanya. Kumbaga, siya ay gumagawa ng mga bagay-bagay na mapangalagaan ng kanyang sarili laban sa anumang kasamaan nito. Na dito nga, wayuhillu fihi bisahihi yaj'alul mar'u mutarakkiban lahu biistimrar. Na magpapatuloy siya sa kanyang takot, sa kanyang paghahanda sa pagdating ng oras na ito. Kasi hindi nga alam ng tao. Merong kasabihan na sinasabi ng mga tao na maikli lang daw ang buhay, maikli lang ang buhay, kaya dapat daw i-enjoy ng tao ang buhay. Pero nakakalimutan ng tao na ang kabilang buhay ay walang hanggan. Pero hindi nila ito pinaghahandaan. Okay, so yung tao, tayong mga Muslim, inutusan tayo ni Allah na maghangad ng kabutihan sa mundong ito at kabilang buhay. Enjoy natin yung buhay natin, inshallah, sa pinahintulutang paraan. Pero syempre, paghahandaan din natin ang kabilang buhay dahil ang kabilang buhay ay
mananatili ang tao roon habang panahon. Sa impyerno o paraiso. O kung makasalanan ka, maaring sa impyerno muna, tapos sa paraiso. Pero either way, lahat ng mananampalataya naman ay naghahangad ng paraiso, inshallah. So sinabi ni Sayyid Qutb rahimahullah sa kanyang tafsir, isa fi dilalil Quran. Si Sayyid Qutb, meron siyang libro ng tafsir, yung fi dilalil Quran. Actually, maraming scholar, hindi nila gusto yung tafsir ni Sayyid Qutb o hindi nila gusto si Sayyid Qutb. Kasi pinagbibintangan nila si Sayyid Qutb na siyang pinagmumulan ng mga radikal na paniniwala ng mga terorista. Kasi yung Muslim Brotherhood, yung Ikhwanul Muslimin, kumbaga iniugnay na nila dito yung pagiging radikal. Yung pagiging radikal. Yung doktrina ng Hamas, yung ngayon sa Gaza, kumbaga ito yung nila, yung pinanghahawakan nila na doktrina, yung sa Muslim Brotherhood. Pero maraming mga scholar ang tumatangkilik pa rin sa tafsir ni Sayyid Qutb. Kasi si Sayyid Qutb, kumbaga contemporary. Nabuhay siya sa Egypt, namatay siya mga 1960s. At ang kanyang mga naging pananaw ay makabago. Kumbaga, inunawa niya yung Quran ayon sa kung ano yung mga nangyayari na mga kaguluhan sa mga Muslim, mga pagsubok na dumarating sa mga Muslim. Ultimately, napatawan siya ng parusang kamatayan. Kasi ang gobyerno ng Egypt mula nung una pang panahon, hindi nila rin tinatangkilik yung Ikhwanul Muslimin. Yung huling presidente ng Egypt bago si Sisi ngayon, si Muhammad Morsi, kabilang siya dun sa Ikhwanul Muslimin. At yung naging dahilan ng pagsama ng diplomatic relationship between UAE at ng Qatar at ng Saudi Arabia, yun din yung suporta ng Qatar sa Ikhwanul Muslimin. Medyo masalimuot, pero sinasabi ko lang sa inyo kasi baka magtataka kayo. Kino-quote natin si Sayyid Qutb pero may mga scholar na nagsasalita laban sa kanya. So kinukuha natin yung kanyang tafsir. Ngayon kung meron man halimbawa mga tao na kumuha ng kanyang aral at kumbaga binaluktot ito o kaya ginamit nila para sa terorismo, problema nila yun. Problema nila yun. Hindi tayo kumukuha ng aral na taliwas sa Islam. At anyway, itong pinag-aaralan naman natin, kaya lang naman natin pinag-aaralan kasi nabanggit sa libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Sa Sayyid Qutb, sinabi niya, wal majhulu ansuru asasi fi hayatil bashar. Ang mga bagay na hindi nalalaman ng tao ay isang pangunahing elemento o pangunahing nilalaman o sangkap ng buhay ng tao. Maraming bagay hindi natin nalalaman at hindi natin naintindihan. Wa fi takwinihim an-nafs fala budda min majhulin fi hayatihim yatatallauna ilayh. At kahit sa mga psychological natin na katayuan o katangian, maraming mga bagay-bagay ang hindi natin nalalaman at kailangan natin na tutuklasin. Walau kana kullu shay'in makshufan lahum wa hum bihadhihi al-fatra lawaqafa nasyatuhum. Na kung halimbawa darating sa tao ang panahon na malalaman na niya ang lahat ng bagay, hindi na siya sisipagin, wala na, kontento na lang siya sa kanyang buhay. Kontento na lang siya sa kanyang buhay. So yung tao na sa ganito rin, yung tao, hindi na nga pinaalam sa kanila ang pagdating ng araw ng paghuhukom, nang sa gayon ay pagsusumikapan nila ang mga bagay na ito. Kasi kung yung bagay hindi nalilingid, ang bagay ay tiyak na. Parang halimbawa sa laro, sa boxing, yung luto na yung laban, alam mo nang mananalo yung pinustahan mo. O yung manok, halimbawa, alam mo na luto na yung sabong ng manok, alam mong mananalo yung manok mo. Hindi ka na
mangangamba, wala ka nang iniisip, kumbaga. Kasi alam mo na kung ano yung mangyayari. So yung tao, sinadya ni Allah na yung tao ay hindi niya nalalaman ang maraming mga bagay dito sa mundo. Kasama na rin ang araw ng paghukom. At hindi sinabi, وَسَنَّتْ حَيَاتُهُمْ فَوَرَاءُ الْمَجْهُولِ يُجِرُّونَ فَيَهْدِرُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَجَرِّبُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ. So dahil sa mga bagay-bagay na ito na nalilingid, sila ay nagsisikap, sila ay nangangalaga sa mga bagay-bagay na meron sila. Pinangangalagaan nila ito na masira o mawala. Dahil sa mga bagay na nalilingid, ang tao ay mayroong pag-asa. Dahil sa mga bagay na nalilingid, ang tao ay nagsisikap. At dahil sa mga bagay na nalilingid o hindi alam, ang tao ay nag-aaral. So maraming kabutihan na nalilingid sa tao ang mga bagay-bagay. وَيَكْشِفُونَ الْمَخْبُوءَ مِنْ تَاقَاتِهِمْ وَتَاقَاتِ الْكَوْنِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَتَعْلِيقُ قُلُوبِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ بِالسَّاعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْمَوْئِدِ يَحْفَظُهُمْ مِنَ الشُّرُودِ. Na sinasabi nga dito, ang pagkakabatid nila, o kumbaga kung bilang resulta nung hindi nila pagkakaalam sa mga bagay-bagay o marami sa mga bagay-bagay, ito ay nagpapakita sa kanila ng kanilang potensyal na kakayanan sa kung ano ang magagawa nila sa mga bagay-bagay na nasa kanilang paligid. Ng kanilang mga puso at ang kanilang mga emosyon ay konektado sa mga bagay-bagay na hindi nila nakikita. Katulad ng oras na hindi natin alam kung kailan darating, na dahil dito tayo ay nagkakaroon ng purpose na paghandaan ng oras na ito. Nagkakaroon tayo ng motivation na paghandaan ng oras na ito. Kasi kung halimbawang alam ng tao yung oras, ganitong araw, darating araw ng paghukom. O kahit sa ano na lang, wag na lang yung araw ng paghukom kasi malayo pa yun. Yung kamatayan natin halimbawa. Alam natin, mamamatay tayo sa taon na ito, sa buwan na ito, sa petsa na ito, sa oras na ito, sa segundo na ito. E di gagawin mo na lang yung gusto mo, tapos pagka mamamatay ka na, saka na lang magpapakatuwid. Di ba? O gagawa ka na lang ng kasalanan. O, si Rashid, papasyahada. As pag mamatay na siya, saka siya magtatawba, kasi mamamatay na siya. Di ba parang pagka ganon, hindi na tayo katulad ng kung ano tayo ngayon na nagsisikap. Kasi hindi natin alam eh. Pero pag alam na natin, wala nang saysay yung mga bagay-bagay. So ganon din ang araw ng paghuhukom. Na mga tao nga, fahum la yadruna mata ya'tis sa'a, hindi nila alam kailan darating ang oras. Fahum min mau'idihim ala hadarin daim, at dahil dito sila ay nasa tuloy-tuloy na pagiging mapagmatsyag, wa ala isti'dadin daim, at sa palagian na paghahanda, dalika liman sahhat fatratahu wastaqama. Ito ang gagawin ng mga tao na naging matuwid ang kanilang mga sarili at nanatili sila sa natural na disposisyon ng pagsamba kay Allah. Fa'amma man fasadat fatratahu wattaba'a hawahu wayajhal fayaskutu masirahu ilar rida. Pero nga, yung kabaligtaran nito, yung tao na hindi nagpakamatuwid, siya ay maaring mapahamak sa bagay na ito na hindi niya nalalaman ang pagdating ng araw ng paghukom o yung pagdating ng kanyang sariling kamatayan, na ito na ang simula ng paghuhukom para sa kanya. So ito yung dahilan, ang hikmah kung bakit hindi ito nalaman ng tao, para magsikap ang tao sa pagdating nito. Sa susunod, inshallah, tatalakayin natin isa pang mahalagang usapin, at ito yung pagpapahintulot ba o pinapahintulutan ba na alamin ng tao kung kailan darating ang araw ng paghuhukom. Halimbawa, pag-aaralan niya yung mga propesiya ng mga naunang sibilisasyon, yung mga Babylonian, mga Aztec, o babasahin niya yung libro ni Nostradamus para malaman niya kung kailan ang araw ng paghuhukom. Pwede ba? So yun ang tatalakayin natin next week.
Inshallah. Pero sasabihin ko na ngayon kasi baka may ma-curious, hindi pwede. Haram. So tatalakayin natin bakit haram. Inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.